Okay, so pag-uusapan lang natin itong isa sa mga balita nitong Miyerkules sa PBA. Bukod sa mga games kung saan natalo ang TNT sa kanilang first game sa Philippine Cup at nanalo ang Barangay Ginebra sa debut nila dito sa All Filipino, ay sinabi nga ni Commissioner Willie Marcial na mukhang malabo nang matuloy ang PBA All-Star Weekend ng Annual Exhibition Classic ng Liga. Kung matatandaan, last week in-announce din ni Com Willie na postpone na yung nakaschedule sana na All-Star sa Davao. May 2 to 4 yun sana, pero na-postpone nga dahil sa security concerns. So, pinanggit din niya noon na may kinakausap sila na potential replacement, at kung hindi siya ma-resolve within after ng Holy Week or within the month, cancel na yung All-Star. So, nito yung Miyerkules, nagbigay na update si Commissioner Marcial, at yun nga ang pagkasabi niya, mukhang malabo na nga magkaroon ng All-Star Weekend. Ayon dun sa usapan nila dun sa probinsya na hindi niya binanggit kung saan yun, kung ano yung LGU, pero yun nga, hindi sila magkatugma dun sa schedule. Dahil si PBA sana gusto, after ng May 12 elections, gawin yung All-Star. Pero itong LGU na kausap nila, hindi sila pwede dun sa schedule. Actually, to be specific, sabi ni Com Willie, mga around May 16 to 17 sana. Binanggit din niya kung sa July gagawin, imposible na dahil by that time, nasa finals na nung Philippine Cup. So, yun nga, parang barring any last minute na miracle siguro, mukhang cancel na itong PBA All-Star Weekend. At sa history ng PBA since 1989 na-institutionalize yung All-Star Game, All-Star Weekend, 3 beses pa lang na sa isang season, or 3 beses pa lang na walang All-Star sa isang season. Una doon yung 2002. Hindi lang natin maalala yung exact reason, pero dahil that time noon busy ang PBA sa pagtulong sa national team para sa Busan Asian Games. Then of course yung 2020 tsaka yung 2021-22 season, walang All-Star noon dahil nga nasa pandemic pa tayo at madaming restrictions, so hindi makadaos ng All-Star game ang PBA. So nakakalungkot siya dahil kahit sabihin natin exhibition, aming fans na nagdo-look forward sa All-Star Weekend, regardless sa format. This year sana ang gagawin, babalik dun sa veterans versus rookie sophomores juniors. Yung last 2 seasons, ginaya nila yung dating format ng NBA na magkakaroon ng drafting based dun sa pinakamaraming votes ng fans, tapos sino yung top 2 sa botohan, yun yung magiging team captain ng dalawang team, tapos magda-draft sila. Kung matatandaan nyo nga, may show pa sila na ginagawa sa studios ng TV5. So, yun sana yung plano, magkakaroon ng pagpabalik dun sa veterans versus RSJ na format. Sana sa Davao, na actually sa Digos ang planong venue nung All-Star Weekend. Tas may plano pa nga dun sa first day, parang may yung mga players sa Mindanao, parang paghahatiin, tas maglalaban sila sa isang exhibition as part ng All-Star festivities. Siyempre, yung mga side events, slam dunk, 3-point shootout. Di ko lang sure kung ibabalik nila yung slam dunk this year, kung natuloy yung tung Davao. But last year nga, yung slam dunk, wala. At nireplace nila ng isang big man 3-point shootout. But yun nga, sa experience natin sa pagko-cover, and naging participant din tayo dun sa Shooting Stars. Kung tatandaan nyo, kami yung team na nag-champion ng 2023, yung tira ni Apple David na
talagang nagulat yung buong nanonood dun sa Pasig City, Iloilo. So, yun nga, it's always fun to be around sa All-Star Weekend. Lalo na yung game na you get to enjoy yung mga kaganapan, yung ending, lalo na last year, yung 5-point play ni Robert Bolick. Kaya tabla yung All-Star sa Bacolod. But yun nga, nakakalungkot kung talagang hindi natuloy yung All-Star Weekend. Sa tono pala nung pagkasabi ni Commissioner Willie Marcial, mukhang hindi tayo matutuloy this year. But kung magkakaroon ng last minute, whether yung usual format or siguro mas maliit na version, mas simpleng version, I think i-welcome yun ng mga fans.